At isa pong mapagpalang bagong umaga po sa bawat isa po sa atin. So bago ko po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po ninyo ako sa maiksing panalangin. Tunay nga po Diyos, dakila ka at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na kung saan ay mapapakinggan ng iyong mga anak ang iyong banal na salita. Kaya dalangin ko, Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay pinagkakatipon-tipon sa umagang ito upang magpuri sa Diyos at mapakinggan ang kanyang banal na salita. Purihin po ang Panginoon. Amen. So this morning, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa pagiging overcomer. Nang ibig sabihin yung mapapagtagumpayanan po natin, anuman ang sitwasyon, anuman ang problema, anuman ang nangyayari, anuman ang kalagayan po natin maging sa pagkakataon na ito. Dahil naniniwala po ako ng bawat isa sa atin, meron pong pinagdadaanan. Nandyan man kayo, nandito man po kami, nasaan man tayo ngayon. Kasi bawat tao po sa mundong ito ay may dala-dala sa buhay. Merong pinagdadaanan, may mga kabigatan, may mga nangyayari sa kanyang buhay. So, napakaganda po at napakainam na tingnan po natin sa kanyang banal na salita na even in the Word of God, tinuturuan po tayo kung paano ba tayo magiging overcomer, mapapagtagumpayanan anuman ang sitwasyon sa mundong ito. Dahil sabi po niya sa kanyang banal na salita in 1 John chapter 5 verses 4 to 5. Yan po yung text po natin sa umagang ito. In 1 John chapter 5 verses 4 to 5, sabi po niya diyan sa verse 4. For everyone born of God overcomes the world. Diba? Sabi niya, ang sinuman daw na ipinanganak or may Diyos sa kanyang buhay, ay sabi niya, mapapagtagumpayanan niya ang mundong ito. And then sabi niya, this is the victory that has overcome the world, even our faith. And then sabi niya doon sa verse 5, okay, who is it that overcomes the world? Sino daw po yung pwedeng mapagtagumpayanan anuman ang sitwasyon na nangyayari? Sabi niya, sinagot diyan, only he who believes that Jesus is the Son of God. Oh. Naniniwala ba tayo sa ating Panginoong Jesus? Kasi sabi po diyan, no, sino daw, who is it that overcomes the world? Only means yun lamang. Sabi diyan, naniwala, tumanggap, may Kristo na nagahari sa kanyang buhay. So, kung atin pong titingnan, no, sino nga ba? Who are those who become an overcomer? Sino ba yung pwedeng mapapagtagumpayanan anuman ang sitwasyon, anuman ang nangyayari sa buhay? No? Kung atin pong uulitin doon sa verse 4, diyan po sa ating text, sabi niya doon, for everyone born of God. Okay? Those who born of God. Paano ba kasi tayo, no, magiging anak ng Diyos? No? Ayan, for everyone born of God. Those who born of God. So, how do we become born of God? So, alam ko po na ang bawat isa po sa atin, nandyan na po yung pagsisisi. Isn't it? Kaya dapat po yung pagsisisi po natin ay talagang makatotohanan. Kaya nga, panatilihin po natin yung repentant heart, ika nga. Anuman yung naging buhay natin, anuman yung pagkakamaling ginawa natin sa buhay natin, kung tayo po ay hihingi ng tawad sa Panginoon, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay handang magpatawad sa bawat isa sa atin. So panatilihin po natin, I believe ng bawat isa sa atin,
Kasi alam po ninyo, hindi ka nandyan na nakikipag-attend ng Bible study na ito, kapatid. Kung yung puso mo po ay walang desire, naniniwala po ako ng bawat isa sa atin ay naisin po natin na the more na makilala kung sino nga ba ang Diyos na pwedeng tumulong anuman ang kalagayan natin sa pagkakataon na ito. So una sa lahat, kinakailangan po ang total repentance, totoong pagsisisi. So, ayan, humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Dahil ang Diyos po ay handang magpatawad sa bawat isa sa atin. And after we repent, sabi ko nga, we need to have a repentant heart every time. Nandun po yung puso po natin na handang humingi, patuloy na humihingi po ng kapatawaran sa Panginoon. And not only that, dumating po tayo dun sa puntos na kinakailangan we need to open our heart and we need to acknowledge Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Yung sinabi natin, Panginoong Jesus, Ikaw na po ang nagmamay-ari ng buhay ko ngayon at habang buhay. Mga kapatid, nandun po sana yung desire natin na totally na ang buhay po natin ay ialay natin sa Panginoon. Na siya po ang nagmamay-ari ng buhay natin. Na siya po nananalig po tayo sa Kanya. At magkaroon po tayo ng personal relationship sa Panginoon. Dahil ang hinahanap din po ng Panginoon, yun pong pagkakaroon po natin ng personal relationship. So paano po yung gagawin natin para totally or tuloy-tuloy po na mayroon po tayong relasyon sa Panginoon? Of course, we know that prayer is a communication. So kung palagi po tayong nakikipag-usap sa Panginoon, ibig sabihin patuloy yung relasyon natin sa Panginoon. So mahalaga din po yan na nandyan po palagi na tayo po ay lumalapit sa Panginoon through prayer. At hindi lamang yan. Kaya nga po tayo nagkakatipon-tipon sa umagang ito. Dahil gusto nating malaman ang katotohanan. Ano nga ba ang katotohanan? Paano ba nga natin malalaman ang katotohanan? Of course, sa pamamagitan lamang po ng Kanyang banal na salita. Kaya nga po sa umagang ito, tayo po ay nagkakasama-sama para pag-aralan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos po, ito po ay totoo, no? Na sa pamamagitan ng ating pag-aaral, pakikinig sa Kanyang salita, the more na nalalaman natin, nakikilala natin kung sino nga ba si Jesus. Kasi ang tao po na hindi nakikinig sa Kanyang salita, hindi nag-aaral, hindi nagbabasa ng Bible, hindi po niya lubusang kilala ang Diyos. Malalaman lang po natin at makikilala ang Diyos sa pamamagitan po ng Kanyang banal na salita. Kaya napakahalaga po ng salita ng Panginoon. No? Para sa ganun din po, maging yung ating pananalig, pananampalataya sa Panginoon, ito po ay lumago. Kaya mga kapatid, no, kailangan malaman natin ang katotohanan. Dahil kung malalaman po natin ang katotohanan, of course, magiging tagumpay po tayo sa mundong ito. Dahil alam natin na ang ginagawa natin ngayon ay tama, angkop at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Okay. So, balik ulit tayo na doon sa ating text, doon po sa verse 5. Okay. Kasi sabi doon sa verse 5 kanina na ating binasa, only those who believe that Jesus is the Son of God, yan, who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Kapatid, sabi diyan, tanging si Jesus lamang, tanging sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, doon lamang po natin makakamtan ang tunay na katagumpayanan sa mundong ito. Naniniwala po ako na sa umagang ito, bawat isa po sa atin, naniniwala tayo kay Jesus. Kasi kung hindi ka naniniwala sa Kanya, kapatid, no, hindi po tayo
No? Hindi po tayo makikipag-attend na ganitong gawain, no? Pero nakikita ko naman po ng bawat isa sa atin very attentive na nais po niyang malaman at makilala ng lubusan kung sino nga ba si Jesus. Sabi diyan kanina, only those who believe that Jesus is the Son of God. So, why it is that only those who believe in the Lord Jesus will overcome the world? Bakit nga ba? Yun lamang naniniwala kay Jesus ang pwedeng maging tagumpay or mapapagtagumpayanan niya ang sitwasyon sa mundong ito. Bakit nga ba, mga kapatid? Number one is that because they have the Spirit of God. Bakit? Kasi meron silang Espiritu ng Diyos. Kaya nga po kapatid, sabi natin kanina, mahalaga yung tayo ay nagsisi, mahalaga yung kinilala natin, we acknowledge Jesus Christ as our Lord and personal Savior, mahalaga na magkaroon tayo ng personal relationship at patuloy na nag-aaral sa salita ng Panginoon. And now, naniniwala po ako na ang Espiritu ng Diyos ay nandyan na po sa buhay mo, kapatid. Dahil mahalaga po na mayroong Espiritu ng Diyos. Dahil ang naniniwala kay Kristo, magkakaroon po sila ng Espiritu ng Diyos. 1 Corinthians 2 verses 10 to 12. Tingnan po natin ang sinasabi sa kanyang salita. In 1 Corinthians chapter 2 verses 10 to 12. But God has revealed it to us by His Spirit. Next verse please. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. At sabi dun sa verse 12, tingnan po ninyo ang sabi dito sa verse 12. We have not received the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. So dito makikita po natin, mga kapatid, na ang Espiritu ng Diyos, now that we come to know and have the Spirit of God, meron pong Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang Espiritu ng Diyos na yan po yung mag-guide sa atin. Yan po yung magtuturo para ang bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng kalayaan sa mundong ito. Dahil ang Espiritu ng Diyos, ang nais po niya sa bawat isa sa atin ay gumawa ng tama at kalugod-lugod sa Panginoon. Ang tao po kasi pag walang Espiritu ng Diyos na nananahan sa Kanya, ang meron sa Kanya ay ang Espiritu ng Diablo. At iyan po ang katotohanan, mga kapatid. Wala pong exempted sa atin. Lahat po tayo. Unaware po tayo. Alam po ba ninyo na lahat po tayo? Hindi po natin alam, inosente tayo noon. Pero ang nagahari pala sa buhay natin ay ang Espiritu ng Diablo. Kaya pala sa buhay natin, palaging mali ang ginagawa natin. Palaging gumagawa ng hindi tama. Bakit? Kasi nandyan po ang Espiritu ng Diablo na siya po ang nagmamanipulate sa bawat isa sa atin. But praise the Lord, dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon. Ano yung pagkakataon na yan, mga kapatid? Katulad po ng gawain na ito, na kung saan napakinggan natin ang kanyang salita, na tunay nga po na si Kristo lamang ang kailangan, na kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. At now, sabi doon, those who believe in the Lord Jesus Christ, meron na pong Espiritu ng Diyos na nagahari sa kanyang buhay. Kaya kapatid, alam po ninyo mayroong pag-asa. Kasi kung nandyan po na nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, kapatid, ito po ang mag-guide sa atin, magtuturo. No, sasabihin ko ng Espiritu ng Diyos, ay, huwag ka nang gumawa ng ganyan. Mali na yan. Nalalaman na po natin. Kaya hayaan po natin ng Espiritu ng Diyos ang siyang mag-control sa buhay natin. No? At
Of course, kung ang Espiritu ng Diyos po yung magkukontrol sa buhay natin, we can overcome. Mapapagtagumpayanan po natin anuman ang kalagayan, anuman ang sitwasyon. At pwede po tayong mapalaya, no? Mapalaya po, hindi lamang yung kayo ay makakalabas dyan, kundi bawat isa po sa atin, makakalaya po sa pamamagitan po ng kasalanan, na hindi na po yung kasalanan yung naghahari sa buhay dahil nandyan na ang Espiritu ng Diyos. Of course, pag nandyan na po ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin, hindi na po tayo makakagawa ng mga bagay-bagay na hindi nalulugod ang Diyos. Meron na pong mag-guide, magtuturo sa atin. Kaya kapatid, alalahanin mo, sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Kristo, ibig sabihin, nandyan na po ang Espiritu ng Diyos na naghahari sa buhay mo, sa buhay ko. Kaya hayaan po natin ang Espiritu ng Diyos upang sa ganun po, magiging tagumpay po tayo sa mundong ito, anuman ang ginagawa natin, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan. Number 2, bakit nga ba only those who believe in the Lord Jesus Christ can overcome the world? Sabi po dyan, because they are new creation. Yan. Kasi sila na po ay bagong nilalang. Alam mo yung katabi mo, hindi man nabago yung kanyang mukha, pero alam po ninyo, deep inside, God changed us from glory to glory. No. Na ang bawat isa po sa atin ay naging bagong nilalang. Sabi po niya sa 2 Corinthians 5 verse 17, 2 Corinthians 5 verse 17. Sabi po niya dyan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid, napakaganda po, no? Nang merong Kristo sa buhay. Kasi sabi niya sa kanyang salita, he is a new creation. Siya ay isang bagong nilalang. The old has gone. Kaya kapatid, sino ka man noon, ano man ang pinaggagawa mo noon, sabi diyan, the old has gone. And the new has come. Ikaw at ako ay isa ng bagong nilikha. Di po ba, napaka-sarap pakinggan na sino man tayo, ano man ang nakaraan natin, ano man ang naging buhay natin noon, pag may Kristo sa buhay, mga kapatid, you and me, we will become a new creation. Tanging si Jesus lamang po ang pwede pong magbigay, ang pwede pong magbago sa iyo at sa akin. No? Ang tao po sa mundong ito, alam po ninyo, kinakailangang mabago po. Maging ang mga taong nasa labas, mas mapalad pa nga po kayo dahil alam po ninyo, there is a reason. No? Maaaring hindi mo po maintindihan kung bakit nandyan ka. Pero kung pag-uusapan po natin ang spiritual life, napakapalad po ng bawat isa. Dahil sa kinalalagyan mo ngayon, kapatid, dito mo nalaman ang katotohanan. Dahil ang buhay po sa mundong ito ay hindi lamang po nagtatapos sa mundong ito. Dahil sa Panginoon ay meron pa pong buhay na walang hanggan na naisin ni Lord sa bawat isa sa atin. Temporary lamang po ang buhay sa mundong ito, mga kapatid. What matter is our life eternity with the Lord Jesus Christ. So ang mahalaga po ngayon, yun pong ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Yung ikaw at ako ay nananatili na may Kristo sa kanyang buhay. So kung tayo po ngayon ay tinatawag na new creation in the Lord Jesus Christ, so ibig sabihin, kapatid, kasama natin si Kristo, gagabayan niya tayo, tutulungan niya tayo, upang sa ganon ay magiging maayos ang buhay natin ngayon.
pwede po tayong mag-umpisa, mga kapatid. At kung ang buhay po natin ay maaayos ngayon, darating po ang bukas. Hindi po ba ninyo alam, mas maganda pa po ang magiging bukas na darating sa buhay ng bawat isa. Yung buhay natin nakaraan, hayaan na po natin. No? Nandun po sana yung buhay natin ngayon, ayusin po natin. At pwede pong maayos ang buhay ng bawat isa kung tunay po na mayroong Kristo na naghahari sa buhay. Wala po tayong aasahan sa mundong ito, kundi tanging si Kristo lamang. Kaya kapatid, no, may pagkakataon pa po tayo. No? Hayaan po natin na kumilos si Jesus sa buhay ng bawat isa. Dahil maganda pa po ang buhay, mga kapatid. May pag-asa ang buhay. No? Pag-alay po natin yan, i-alay natin sa Panginoon, may gagawin ng Diyos. Dahil alam ni Lord po ang puso ng bawat isa. Kapatid, kung ang puso mo ay maayos sa Panginoon, nandun na talagang you totally commit your life, surrender your life, submit your life to the Lord. Meron pong gagawin ang Panginoon. At anuman po yung mga darating pa, haharapin natin, pwede po nating mapagtagumpayanan dahil kasama po natin si Kristo. Kaya kapatid, patuloy po na manangan po tayo sa Kanya, magtiwala po tayo sa Kanya, at patuloy na babaguhin po tayo ng ating Panginoong Jesus. Remember, kung may Kristo sa buhay, you are now a new creation. Okay? Another po, bakit sinasabi natin kanina na only those who believe in the Lord Jesus Christ can overcome the world because they put their trust in the Lord. Dahil ibinibigay po nila ang tiwala nila sa Diyos. Tiwala nila kay Kristo. No? Sabi po doon sa Proverbs 3 verses 4 to 5. Sabi po niya sa kanyang banal na salita. And Proverbs 3 verses 4 to 5. Then you will win favor and a good name in the sight of God. I think no. Proverbs 3 verse 4. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yan. Tiwala sa Diyos. No? Tiwala po tayo sa Kanya. And then, sabi po niya sa verse 5, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. So, dito makikita po natin, no? Magtiwala po sa Panginoon. Tiwala lamang po sa Panginoon ang kailangan. So kung tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, we can overcome. Mapapagtagumpayanan po natin anuman ang sitwasyon. So anuman ang kinakaharap mo ngayon, kapatid, anuman ang testing sa buhay mo, anuman ang challenges sa buhay mo, ipagpatiwala mo yan sa Panginoon. No? Tiwala sa Diyos, kapatid. Ipagkatiwala po natin sa Kanya. Kaya kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, sinasabi natin na, Lord, wala akong magagawa, pero may magagawa ka, Panginoon. Kaya ako po ay nagtitiwala sa iyo, dahil tunay po, hindi pinababayaan ni Lord ang sino man na lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. Amen. Kaya kapatid, no, yung problema lang yan. No? Sabi nga, ang buhay ay katulad lamang ng weather lamang, di ba? O, mainit, bagyo, ayan. Pero sisikat at sisikat pa rin po ang araw. Tatandaan mo, kapatid, hindi sa lahat ng panahon ay may bagyo. No? Mas marami pa rin araw na tunay na sumisikat po ang liwanag. Kaya may liwanag ang buhay, kapatid. No? May pag-asa.
Kaya magtiwala ka lamang sa Kanya. At kung ang buhay mo sa mundong ito ay patuloy na ipinagkakatiwala mo sa Diyos, nagtitiwala ka sa lahat ng aspetos ng buhay mo, kapatid, may gagawin ang Diyos. Kaya tiwala lamang po sa Panginoon ang kailangan. Kaya yung sitwasyon mo ngayon, ipagkatiwala mo sa Kanya. Dahil hindi po natutulog ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Hindi po siya natutulog, mga kapatid. Alam po niya ang hinahin ng bawat isa. Alam niya ang buhay ng bawat isa. Alam niya ang nararamdaman mo, kapatid. Alam niya ang desire ng puso mo. Kaya kung tunay na ipinagkakatiwala mo yan sa Panginoon, kapatid, meron at merong gagawin ang Diyos. Dahil naniniwala po tayo na walang imposible po sa Panginoon. Sa tao, imposible. Pero sa Diyos, wala pong imposible. Amen. Kaya kapatid, kung tayo nagtitiwala, we can overcome. Pwede po nating mapagtagumpayanan. And the last one, no, kung bakit only those who believe in the Lord Jesus Christ will become an overcomer because they become doer of the Word of God. Doer. Ibig sabihin, hindi lamang po tagapakinig sa salita, kundi nakikita na ito ay namumunga sa bawat isa. James 1 verse 22. Sabi po doon sa James 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Kapatid, hindi lamang po tayo tagapakinig ng salita ng Panginoon. Kundi higit sa lahat, sabi diyan, kinakailangang gawin po natin, sundin po natin, kung tunay na meron po tayong pananampalataya sa Panginoon, ipakita po natin sa gawa na merong Jesus na naghahari po sa buhay natin. Dahil kung tayo po ay susunod sa Kanyang salita, alam po ninyo mga kapatid, magiging tagumpay ka sa mundong ito. Kaya nga sabi kanina, only those who believe in the Lord Jesus Christ, dahil sila, nakakapakinig sila ng Kanyang salita. Tulad po sa umagang ito, na ang bawat isa po sa atin ay nakinig sa salita ng Diyos. So kung ang salitang ito, mga kapatid, ito po ay isasagawa natin, makikita sa buhay natin, sa mga salita ng Diyos, na ating napapakinggan, kapatid, ikaw ay magiging tagumpay sa mundong ito. Dahil tunay po, sabi rin sa Kanyang salita, if you obey, blessing will come. Siyempre po, pagpapala sa buhay, no? Kasama niyan, na magiging tagumpay ka sa mundong ito. Kaya kapatid, pwede po nating mapagtagumpayanan ang mundong ito. Dahil ang mundong ating ginagalawan right now, punong-puno po ng mga kasamaang nangyayari. Kung titingnan po natin ang ating kapaligiran, ang gulo-gulo. Pero alam po ninyo, wala pong dapat ipangamba ang may Jesus sa kanyang buhay dahil tunay, sabi sa kanyang salita, only those who believe in the Lord Jesus Christ, they can overcome the world. Amen. Kaya wala po tayong dapat ipangamba, mga kapatid. Ang ayusin po natin ay ang paglilingkod po natin sa Panginoon. Sa mga salita ng Diyos na napapakinggan po ng bawat isa, nandun po sana na hindi lamang napakinggan, kundi ilagak po natin sa ating puso. At nandun po sana yung desire natin na gawin ang utos ng Diyos. At tsak po yan, kapatid, 100% po yan, na ang buhay mo, buhay ko sa mundong ito ay tagumpay. Dahil naniniwala ako na kung tayo po ay nakay Jesus, tagumpay po ang buhay natin. So sa last verse po natin as our conclusion, 1 Corinthians 15 verse 57. Dito po tayo magtatapos sa verse na ito. Sabi po diyan sa 1 Corinthians 15 verse 57, but thanks be to God,
He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid, napakaliwanag po ng salita ng Panginoon, ng pangako ng Diyos, na ang sabi niya, no, magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Jesus. Binigyan po niya tayo ng katagumpayanan sa mundong ito. Kaya kapatid, sa mundong ito, hindi ka talunan. Amen. Kundi ikaw ay isang tagumpay sa mundong ito. Hindi mo man nakikita right now, pero kung patuloy kang mananalig sa Kanya, maniniwala sa salita ng Panginoon, magiging tagumpay ka, kapatid. Di po ba yun yung nais natin? Nang buhay natin sa mundong ito ay hindi talunan, kundi tayo po ay magiging tagumpay, at iyan ay makakamtan lamang po natin sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng Kristo sa buhay at patuloy na isinasama natin si Kristo habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Para dumating man ang problema, ang testing sa buhay, kapatid, meron kang kasama, meron kang kakampi, kaya pwede mong mapagtagumpayanan anuman ang sitwasyon. Kaya kapatid, sabihin mo dyan sa katabi mo, tagumpay ka sa mundong ito. Amen. Praise the Lord. So dyan po nagtatapos ang ating mensahe sa umagang ito. Let's pray. Panginoon, tunay nga po, Lord God, na ang sino man na may Kristo sa kanyang buhay at siya po ay naglilingkod, Panginoon, ng tapat sa iyo, hindi mo pababayaan. Ano man ang sitwasyon, Lord, nandun po, Lord God, ang katagumpayanan. Kaya dalangin ko, Diyos, sa aking mga kapatid, sa bawat isa na nakapakinig ng iyong salita sa umagang ito, ilagak mo ito sa kanilang puso't kaisipan, Panginoon, na makita po nila ugad ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Kristo sa kanilang buhay. Panginoon, salamat, O Lord God, dahil tunay po na ang mga nananalig at nagtitiwala sa iyo ay isang tagumpay. Salamat, Lord God, at ibinabalik ko po sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.